beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Nako po, mukhang may malaking problema si Inday Sara na ngayon ay ayaw tigilan hanggang sa Korte Suprema nga ay nakarating na itong mga nagrereklamo patungkol dito sa 125 million na ginastos bilang confidential fund ng Office of the Vice President, na ang tingin ng mga marami, hindi lang ng mga nagrereklamo at susulong sa Korte Suprema para maibalik yung 125 million, para sa kanila ito ay unconstitutional. Na dapat daw kasi ito ay ang Kongreso ang nag-a-approve at nagpapasya kung kailangan ba talagang bigyan o hindi ng pondo. Ang problema ngayon, pagka ito hindi naagapan ng kampo ni BP Sara, maaaring mapunta ito sa kulong. Ay nako. Kawawa naman din. Sabagay, maawa ka ba naman kung totoong binulsa. Kasi hinala ng iba, binulsa daw. Di umano, yung 125 kaya daw na mabilis naubos sa loob lang ng 11 araw. Diba? Sino-sino nga ba itong mga nagrereklamo na ito dito sa ating Vice Presidente? Naghain ng petisyon ng ilang legal experts para maibalik sa kaban ng bayan ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos sa... Ayan legal expert daw sila. Unconstitutional transfer, yon yung kanilang sigaw. Yon yung kanilang reklamo sa Korte Suprema. Loob lang ng 11 araw. Sa frontline ng balitang, naghain ng petisyon ng ilang legal experts para maibalik sa kaban ng bayan ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos sa loob lang ng 11 araw. Sa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Pinangunahan ni dating Commissioner Gus Lagman at Attorney Barry Gutierrez ang paghahain sa Korte Suprema ng 49 na pahinang petisyon laban sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pinapadeklara nilang unconstitutional ang paglipat ng 125 million pesos mula sa contingency fund ng Office of the President para maging confidential funds ng OVP. Hirit pa ng petitioners, dapat ibalik ng OVP ang perang ito sa National Treasury. Ito pong pera na ginagamit nila ay pera na nanggagaling sa publiko. Ang pag ginagastos po nila ito, dapat ipinaliliwanag nila, unang-una, dapat po yan nakabudget. Kaya nga po meron tayong legislature, silang nag-a-approve ng budget. So dapat po yan dumadaan sa tamang proseso. Ayon sa petitioners, dapat malinaw kung tama ba ang ginawang paglipat ng pondo sa OVP. Kapag hindi sinunod, itong mga patakaran ito ay nagbubukas ng pinto para sa abuso at para sa paggastos ng ating pera nang walang maliwanag na pagbabantay, walang maliwanag na paliwanag. Bukod kina Lagman at Gutierrez, ilan pa sa mga petitioner ay sina Christian Monsod na isa sa mga framer ng 1987 Constitution at ang ekonomistang si Shelo Magno na kamakailan ay nag-resign bilang Finance Undersecretary. Ayon sa petitioners, usurpation of legislative power o panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso ang paglilipat ng 125 million pesos sa OVP. Sa ilalim kasi ng separation of powers, ang Kongreso lang ang magdedesisyon kung paano gagastusin ang national budget at kung anong mga programa ang dapat pondohan.
Inexistent item o wala daw kasi sa 2022 national budget ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP na ayon sa report ng Commission on Audit ay ginasta sa loob lamang ng 11 araw. Kaya maituturing daw na panghihimasok. Yun ha. Ay nako. Anyway mga boss. Kasi naman, hindi kasi ma-explain na maayos din yan ni BP kung saan talaga ginastos itong mga kaperahan na ito di ba? Kung noon pa man in-explain mo na, dito napunta, ganyan, eto yung pinuntahan, tapos na sana yung issue na yan. Ngayon, tingnan mo, ang dami pang nakisawsaw, di ba? Lalong lumala yung issue na yan, saan nga ba tutungo yan? Yung iba naman ng mga kaibigan natin, ito'y sinasabi, panggigipit daw kay BP Sara. Tingin ko hindi naman to panggigipit Tingin ko nararapat lang talagang imbestigahan din. Bakit ganun na lang yung paggasta ng pera ng, di ba, ng kaban ng bayan. Kung ganun-ganun na lang pala, wag na tayo. Bahala na sila dyan, gastusin. Wala nang control kung ganun, nahayaan na lang natin, di ba? Para sa akin, nararapat talagang imbestigahan yan. At para naman, sabi nga naman sabi din naman ni BP Sara, imbestigahan para na sa ganun maliwanag. Para sa akin, ang kailangan, ang maliwanag dyan yung pagpapaliwanag ng BP, di ba? Ng Vice President, siya ang dapat na magpaliwanag dyan dahil sa kanyang opisina, ginastos. Hindi natin malaman kung saan ba talaga ginastos, ano ba talaga ang totoo kasi wala naman sinasabi ang Office of the President. Di ba? Yun po yun. Anyway, mga boss, ito pa yung isang problema dyan na nakakalungkot. Dahil ang depensa ng mga tao na mga naniniwala kay BP Sara, panggigipit daw yun. Panggigipit. Ako, minsan kailangan nating kailangan natin buksan yung mga mata natin. Palayain natin yung isipan natin at unawain yung mga bagay-bagay na kahit na hindi ka masyadong aral sa batas, sa gobyerno, mauunawaan mo na agad Di ba? Hindi mahirap unawain, napakasimple lang. Bakit nga ba? Di ba? Ang nangyayari kasi, kampi-kampihan Kampi ka rito, kampi ka doon. Dahil gusto ko to, di bali na magnakaw yan. Basta gusto ko to. Pagtatanggol ko to. Mali po yun. Mali po to. Pagka mali, mali. Pagka tama, tama. Ganun lang ho kasimple yun. Di ba? Ganun lang ho kasimple. Nakita niyo naman yung ibang mga dating mga talaga na mga nakikipagbakbakan para pagtanggol yung mga Duterte ngayon. Bumabaliktad-baliktad na. Anyway, sabi ko nga, sa mga ganyan mga issue, taor pa rin naman na magpapasya kung ano yung kanilang magiging opinion, magiging pananaw. Tayo naman sa iba-iba yung pananaw natin at opinion natin sa bawat issue na mapapanood at mababalitaan natin. Muli, Mike Cervera po. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.